What? Sa kondo ka ni Doc Marvin natulog? Si JK nagulat akong tinitigan, nandito kami ngayon sa gym, kakatapos lang nila mag-basketball. Napatigil sa pagpunas ng pawis si JK at tinignan ako. Ano kasi huminga muna ako ng malalim, at kinuwento sa kanya kung paano ako napunta sa kondo ni Doc Marvin. Nagtabi kayo, muntik ko na maibuga ang tubig na iniinom ko dahil sa tanong niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang totoo, nakakahiya baka kung ano pang isipin niya sakin. Hindi no, sa sala siya natulog, tumango lang siya. Naalala ko na naman yung magkatabi kami matulog, at yung mga narinig ko sa kanya kagabi. Kailan pala ang check-up mo? Pag-iiba niya, sa susunod na araw. Gusto mo samahan kita? Huwag na kaya ko naman, saka may dadaanan din muna ako noon. Okay sige daan na lang ako sa inyo, kapag nakauwi ka na. Okay, palabas na ako ng gate ng school, nang may tumawag sakin. Nilingon ko naman ito, at nakita ang gwapong doktor, si Dr. Wallace. Pero anong ginagawa niya dito sa school? Ikaw pala Doc Wallace, anong ginagawa mo rito? Nakangiti kong bati sa kanya. May pinakuha lang sakin si Marvin sa faculty, may naiwan daw kasi siya nasabi ko na lang. Kung hinahanap mo siya, may surgery siya ngayon, kaya hindi siya pumunta rito. He chuckled. Hindi ko naman siya hinahanap nakanguso kong sabi. Pero yun ang napapansin ko. I cleared my throat. Pauwi ka na. Oo, halika na ihatid na kita. Ay hindi na Doc Wallace nakakahiya, magtataksi na lang ako, nahihiya kong baling sa kanya. Ano ka ba Maybelline okay lang, saka magkaibigan na naman tayo napakamot naman siya sa kanyang batok. Sige, pinagbuksan niya ko ng pinto ng kotse niya, at malumanay na isinara nang makapasok na ako. Dumiretso na rin siya sa driver's seat. Kumusta si Marvin noong nagtuturo pa siya sa Southville? Sinulyapan niya muna ako saglit, saka ibinaling ulit ang tingin sa kalsada. Okay naman ganun pa rin suplado, nangiti naman ako. Nako ganun talaga yun. Laging seryoso. Doc Wallace pwede magtanong. Sure what is it? Kinagat ko muna ang ibabang labi ko bago nagsalita. Mahal pa rin ba niya yung first love niya? Nahihiya kong tanong sa kanya. Pumikit ako ng mariin sa sobrang hiya, baka isipin pa ni Doc Wallace, sobra akong obsessed kay Doc Marvin. Actually matagal na niya hinahanap yon, kaya nga kahit anong pilit ni Christine na magbalikan silang dalawa, ayaw niya kasi umaasa pa rin siya sa first love niya. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya. Siguro wala na talaga akong pag-asa sa kanya, kailangan ko na yata siyang kalimutan pati itong nararamdaman ko. Pero parang ngayon nakaka-move on na siya, kasi dati halos lagi yung nagpupunta sa park, kung saan niya unang nakita yung first love niya, ngayon wala na, hindi na siya pumupunta doon. Sa park, tipid niyang sagot. Mabilis kaming nakarating sa aming bahay. Niyaya ko pa siya pumasok pero tumanggi siya, may schedule raw kasi siya ng surgery. Bumaba na ako kaagad ng kotse, at hinintay siyang umalis bago ako pumasok ng bahay. Naabutan ko si Nana Luman, na nagluluto ng hapunan. Hi Nana Luman, masayang bati ko sa kanya na ikinalingon naman niya, pork sinigang ang niluluto niya ngayon, parehong paborito namin ni Kuya. Hiha nandyan ka na pala, sandali na lang ito at maluluto na. Si Kuya po ba wala pa? Wala pa hiha, pero baka maya-maya nandito na rin yun, wika ni Nana Luman, habang hinuhugasan ang mga ginamit niya sa pagluluto. Sige po Nana Luman, akyat po muna ako, magbibihis lang ako. Paakyat na sana ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, baka si Kuya Mazer na yon, tinungo ko ang sala para salubungin siya. Nakita ko siyang nagpapagewang-gewang papunta sa sofa. Lasing ba si Kuya? Kaagad ko itong nilapitan. Kuya, napaangat naman siya ng tingin sakin, nang nakaupo na siya sa sofa. Baby girl, mapupungay na ang kanyang mga mata, at halata mong lasing na talaga. Bakit ka naglasing? Wika ko habang tinatanggal ko ang suot niyang sapatos. Nagkayayaan lang baby girl, hindi naman ako makatanggi. Gusto mo ba ng kape Kuya? Or gusto mo ng mainit na sabaw? Nagluto si Nana Luman ng paborito natin. Tumabi ako sa kanya, pagkatapos kong tanggalin ang kanyang sapatos. Coffee will do. Sige Kuya pagtitimpla kita. Bago pa ako makatayo, ay hinawakan niya ako sa braso,
at napatingin naman ako sa kanya. Bakit kuya? Magpagaling ka, ayokong nakikita kang nahihirapan. Ikaw na lang ang meron ako Maybelline, nakayuko niyang wika na parang may iyak na. Simula kasi noong na-hospital ako, 2 linggo na ang nakakaraan, ay parang lagi siyang wala sa sarili, o di kaya naman ay nakikita ko siyang tulala. Meron bang hindi sinasabi sakin si kuya? Malala na ba ako? Don't worry kuya, I'll be fine. Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Bago ako pumunta sa ospital, ay nag-bake muna ako ng cookies para ibigay kay Dr. Marvin. Maaga pa ako nagising para lang mag-bake, total Saturday naman at wala naman akong pasok. Heto na naman ako kahit nasasaktan na, sige pa rin ako. Ganito talaga yata kapag nagmahal. Kahit alam mong nasasaktan ka na minamahal mo pa rin. Susubok pa rin ako, nagbabaka sakali na masaklian din ang pagmamahal ko sa kanya. Nagtungo muna ako sa aking doktor para sa check-up ko. Nang matapos na ay dumiretso na ako, kung saang floor naka-duty si Dr. Marvin. Nagtanong ako sa nurse na nakasalubong ko, kung nasaan si Dr. Marvin. Tinuro naman niya kung saan ang kanyang opisina. Excited akong naglalakad papunta sa kanyang opisina, bitbit ang ginawa kong cookies na nilagay sa magandang box na nilagyan ko pa ng ribbon. Hindi pa ako nakakalapit sa opisina niya, ay may nakita akong babaeng lumabas doon. Si Miss Andrea at kasunod niya si Dr. Marvin. Nasa tapat sila ng kanyang opisina. At parang may seryosong pinag-uusapan. Parang may tumusok na naman sa aking puso. Alam kong may gusto rin siya kay Doc Marvin, pero ang mas masakit ay nakita ko siyang matamis na ngumiti kay Miss Andrea, na ni minsan ay hindi niya nagawang ngumiti sa akin. Sa pangatlong pagkakataon nasaktan na naman ako, sobrang sakit na talaga. Bago pa tuluyang bumagsak ang mga luha ko, ay tumalikod na ako at mabilis na naglakad sa kanila palayo. Nasa tapat na ako ng elevator, at nakayuko nang may biglang tumawag sa akin sa di kalayuan. Maybelline. Lumingon ako sa bandang kanan ko, at nakitang papalapit si Doc Wallace sa akin. Pilit akong ngumiti sa kanya, para maitago ang sakit na nararamdaman ko. Ikaw pala Doc Wallace, kumusta ka na? Ayos naman, sagot niya sa akin nang makalapit na. Bakit pala nandito ka? Hinahanap mo si Doc Marvin no? Pang-aasar niya sa akin. I blushed what Doc Wallace said. Naalala ko na naman yung nakita ko kanina. Hindi. May check-up kasi ako kanina tapos dumiretso ako dito. Actually hinahanap talaga kita. Kaso hindi kita makita kanina, buti nga dumating ka, pagsisinungaling ko. Oh, bakit mo ako hinahanap? Tinitigan ko muna si Dr. Wallace, at mas lalong namangha. Ang gwapo rin niya sobra, pero mas nangingibabaw ang kagwapuhan ni Doc Marvin. Malaki rin ang pagkakaiba nila, si Doc Wallace parating nakangiti at mapagbiro. Samantalang si Doc Marvin naman seryoso palagi. Para ibigay to, pinakita ko ang hawak ko na 2 box ng cookies. Para kay Dr. Marvin sana ito kaso mas maigi pang kay Doc Wallace ko na lang ibigay. Talaga, ngumiti siya nang makita ang hawak ko. At kinuha ang cookies mula sa akin. Ginawa ko yan. Pasasalamat ko na rin, dahil hinatid mo ko sa bahay. Ano ka ba Maybelline, maliit na bagay lang yun. Masarap siguro to. Halika kainin natin, doon tayo sa opisina ko. Bago pa ako makatanggi, ay hinhila na niya ako papunta sa kanyang opisina. Pinaupo niya ako sa sofa, at sinimulan na niya buksan ang box ng cookies. Ang sarap puri niya habang ninunguya ang cookies na gawa ko. Salamat, tipid kong sagot. Nabalitaan ko pala yung nangyari sa'yo, okay ka na ba? Okay na ako, marami rin ang pinagbawal sa akin. Ingatan mo yang sarili mo, makinig ka sa doktor mo, huwag matigas ang ulo, nangingiti niyang sermon sa akin. Huwag mo nang pag-alalahin si Marvin. Naguluhan ako bigla sa sinabi ni Doc Wallace. Siguro nag-alala nga siya noong nahimate ako. Magtatanong pa sana ako, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doc Marvin. Nagulat pa kami pareho at nagkatinginan, umiwas naman ako sa kanya. Alam mo bro, hindi ka talaga marunong kumatok. Paano pala kung may ginagawa ako rito? Nakangisi niyang baling sa pinsan niya. Nagulat naman ako, at tinignan si Doc Wallace nang nagtataka. Wala yun Maybelline. Tumawa lang siya nang nakakaloko. Kailangan mo pa talagang sabihin yan. Masungit naman niyang sagot kay Doc Wallace.
Bakit ka ba nandito? Nalaman mo sigurong nandito si Maybelline kaya sumugod ka rito. Nagulat naman ako sa sinabi ni Dr. Wallace, at tiningnan siya habang busy pa rin siya sa pagkain ng cookies. Kinindatan lang niya ako na ikinataas ng aking kilay. What? Tumayo naman ako bigla na ikinagulat ng dalawa. Doc Wallace, alis na ako, pupunta pa kasi si JK sa bahay eh. Sige, salamat pala dito sa cookies ang sarap talaga ng gawa mo. Napangiti naman ako. Bumaling naman ako kay Doc Marvin na nakatingin sa cookies na bigay ko. Napatingin lang siya sa akin nang magsalita ako. Sige po Doc Marvin, mauna na ako. Ihahatid na kita. Wag na po, okay lang po ako. Napasipol naman si Doc Wallace. Pero, okay lang po talaga ako. Hindi ko na siya pinatapos magsalita, at dali-dali na ako lumabas ng opisina ni Dr. Wallace. What brings you here? Tanong ni Wallace kay Marvin, na siya namang pabagsak na naupo sa harapan niya. Wala, gusto mo, alok ni Wallace at inilapit pa ang cookies na bigay ni Maybelline. Saan naman galing yan? Sa kakailan ka pa nahilig sa ganyan Wallace? Ngayon lang, bigay kasi ni Maybelline to. Bakit kanya binigyan yan? Halatang naiinis naman si Marvin sa kanyang pinsan. Regalo niya, regalo, hindi mo naman birthday, irap niya kay Wallace. Nagpasalamat lang siya sakin, kasi hinatid ko siya kahapon. Napaayos naman siya ng upo, at tinaasan si Wallace ng kilay. At bakit mo siya hinatid? Close na kayo ha? Di ba inutusan mo ako kunin yung ibang gamit mo sa Southville University? Tapos nakita ko siyang pauwi na, kaya ayon hinatid ko na rin siya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Marvin, saka sumandal sa sofa. Naisip naman ni Wallace na asarin ang pinsan niya. Alam mo bro, ngayon ko lang napansin na ang ganda niya sa malapitan, at lalo na kapag ngumingiti siya, sarap niya pala kasama So, what do you mean? Inis na baling ni Marvin kay Wallace. I think I like her. Muntik na humagalpak ng tawa si Wallace sa nakitang itsura ni Marvin. Buti na lamang at napigilan niya, at pinanindigan niya ang seryosong mukha. Seriously Wallace ha? Yes. Siya na yata ang magpapabago sakin, seryoso pa rin niya tinitigan si Marvin. Don't you dare Wallace, I know you. Wag mo siyang isama sa mga koleksyon mo. Hindi bro, ready na ako magseryoso, at si Maybelline yun. Really ha? Tipid na sagot ni Wallace. Yumuko naman si Marvin at pinasadahan ng dila niya ang kanyang labi, at tinitigan ng mabuti si Wallace kung seryoso ba talaga ito. Don't tell me nagseselos ka. Nakangising sabi ni Wallace sa pinsan. Ano? Sumandal muna si Wallace, at nilagay ang dalawang braso nito sa sandalan ng sofa. I can see it in your eyes, he smirked. I have to go. Tumayo na si Marvin at lalabas na sana nang magsalita ulit si Wallace. I gotcha, bulong ni Wallace. Just tell her before it's too late. What are you trying to say Wallace? It's for you to find out. Nakikita naman ni Wallace ang pagkainis nito sa kanya. Tuluyan nang lumabas si Marvin at nagingiti naman si Wallace, dahil sa nakita niyang reaksyon ng pinsan. Alam kong gusto mo na siya Marvin, and I'm 100% sure of it, iinisin pa rin kita hanggang sa umamin ka, natatawang sabi na lang ni Wallace sa kanyang sarili. Marvin TOV. Kasalukuyang nandito ako sa aking opisina, at may tinatapos sa aking laptop nang may biglang kumatok. Yes, come in. Nasa laptop pa rin ang aking atensyon. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, ay saka lamang ako nagangat ng tingin. Miss Andrea, anong ginagawa mo rito? Tumayo ako sa aking swivel chair, at pinaupo ko siya sa upuang kaharap ng aking lamesa. May sasabihin sana ako sa'yo, kinakabahang tura ng propesor. Ano yun Miss Andrea? Lumunok muna siya bago nagpatuloy, pupunta na kasi ako ng London. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Why? Magre-resign ka na sa school. Hindi na ba maayos ang palakad nila doon? Sunod-sunod kong tanong sa kanya na ikinangiti niya. Hindi. May maganda kasing offer doon, pero pwede rin akong hindi matuloy kapag, tumingin muna siya sa akin ng diretsyo, at nagpatuloy sa kanyang sasabihin. Wala ba talaga akong pag-asa Dr. Marvin? Malungkot niyang wika na ikinaawang naman ng bibig ko sa pagkabigla. Tumikim muna ako saka siya muling hinarap. Miss Andrea,
Then she cut me off. Siya ba yung girlfriend mo? Yung nagpunta sa school? Si Christine? Ah, oo. Actually she's my ex. Wala nang namamagitan samin. Then why? What do you mean why? May iba bang nagpapatibok ng puso mo? Mataman lang siyang nakatitig sakin, at hinihintay ang isasagot ko. Bamantong hininga muna ako. I don't know if I love her already. Pumikit muna ko ng mariin, saka siya muling tinitigan. Pinipigilan ko pero habang pinipigilan ko ako lang din ang nasasaktan. Gusto ko siyang makita, pero hindi ko magawa. At saka kapag nakikita ko siya, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Natawa siya ng pagak na ikinitak ako. You're in love Dr. Marvin, nakangiti niyang sabi na may halong lungkot. She's so lucky, kasi siya yung mahal mo. Is that so? Tumango lang siya. Nagpasya na siyang umalis, at hinatid ko naman siya sa labas ng aking opisina. Paano Doc Marvin, sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Dapat pagbalik ko may asawa ka na, dahil kung hindi liligawan na talaga kita. Nagkatawanan naman kami. Maya-maya ay nagpaalam na siya. Papunta sana ako sa opisina ni Wallace, nang mamataan ko si Maybelline at Wallace sa may tapat ng elevator. Nakita ko pang may binigay si Maybelline na 2 box sa pinsan ko. At matamis naman siyang ngumiti sa pinsan ko. Teka bakit parang nasasaktan ako, kapag nakikita ko siyang ngumingiti sa iba? No this can't be. Tama ba yung sinasabi ni Miss Andrea? Sabi ko na lang sa aking isip. Ilang minuto pa ay nakita kong hinhilan ni Wallace si Maybelline papunta sa kanyang opisina. Kaya't wala akong pag-aalinlangan na sinundan yung dalawa. Kilala ko ang pinsan ko, baka kung ano pa ang kalokohan ang gawin niya. Huminga muna ako ng malalim, bago buksan ang pinto, hindi na ako kumatok. Nakita ko pang nakangiti si Maybelline. Habang si Wallace naman ay sarap na sarap sa kinakain niyang cookies. Alam ko na ang mga tingin at ngiti ng loko, mukhang may binabalak na naman. Doc Wallace alis na ako, pupunta pa kasi si JK sa bahay biglang sabi ni Maybelline. Ihahatid na kita. Wag na po okay lang po ako. Teka parang may mali, yung tingin niya hindi nakatulad ng dati. Pero, okay lang po talaga ako. Saka tuluyan na siyang lumabas. Nakita ko pa yung cookies na bigay ni Maybelline. Regalo raw sa kanya ni Maybelline, dahil sa paghatid sa kanya, samantalang sa kondo ko nga siya natulog hindi man lang ako binigyan. Alam mo bro ngayon ko lang napansin na ang ganda niya sa malapitan, at lalo na kapag ngumingiti siya, sarap niya pala kasama Nanlaki naman ang mata ko sa sinabi niya. Para akong nabingi, gusto niya si Maybelline. Kilala ko si Wallace, hindi ang tipo ni Maybelline ang gugustuhin niya. Dahil ang gusto niya ay yung naiikama kaagad, at hindi ganon si Maybelline. So, what do you mean? I think I like her. What the? Seryoso ba ta? Seriously Wallace ha? Yes. Siya na yata ang magpapabago sakin. Gusto kong magalit, gusto kong manapak. Bakit ba ako nagkakaganito? Don't you dare na isama siya sa mga koleksyon mo Wallace. Hindi bro. Ready na ako magseryoso, at si Maybelline yun. Bakit ang sakit? Samantalang noon tinatanggi ko pa na hindi ko siya gusto, pero ngayon. Don't tell me nagseselos ka. Oo loko ka. Iyon ang gusto kong sabihin sa kanya. Pero bago pa ako mabwisit sa kanya, tumayo na ako para umalis ng opisina niya, nang may sinabi pa siyang ikinagulantang ko. Just tell her before it's too late. Lumingon ako sa kanya, at binabasa kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero masyado siyang magaling magtago ng emosyon. What are you trying to say? It's for you to find out. Lumabas na ako ng opisina ni Wallace, alam ko namang iniinis lang niya ako. Hinuhuli na naman ako ng pasaway kong pinsan. Napahinto akong bigla sa aking paglalakad at nag-isip. Do I really like her? Napailing na lang ako, at bumalik na sa sarili kong opisina. Nakaupo kami ni JK dito sa bench ng park, kung saan madalas kami ni Kuya ipasyal nila mami noong mga bata pa lang kami. Kumakain kami ng ice cream, at nakatingin sa mga batang naglalaro sa aming harapan. Parang ang sarap bumalik sa pagkabata no. Saad ko kay JK at nakatingin pa rin sa mga batang naglalaro. 4 na araw na rin ang nakalipas, nang magpunta ako sa ospital, at makita ko si Doc Marvin at Miss Andrea.
Namimiss ko man si Doc Marvin, pero panahon na siguro para itigil ko na ang paghahabol sa kanya, ang hirap niya palang mahalin, mas lalo lang akong nasasaktan. Walang iniisip na problema. Masarap talaga bumalik sa pagkabata, iyong tipong kompleto pa ang pamilya nyo. Ngumiti ng mapait si JK. Katulad ko wala na ring magulang. Ang pagkakaiba nga lang namin namatay ang mga magulang ko, samantalang siya, naghiwalay ang mga magulang niya noong third year high school pa lang siya, at pareho na rin may kanya-kanyang pamilya. Namuhay siyang mag-isa. Binibigay naman lahat ng mga kailangan niya, pero hindi pa rin sapat dahil wala siyang magulang na gumagabay sa kanya. Kapag nagkakasakit siya mag-isa niyang ginagamot ang sarili niya. Kapag hindi siya nakakapasok, pinupuntahan ko siya sa apartment niya, kaya nalalaman ko kung may sakit siya. Kami ni Kuya at Nana Luman na ang naging pamilya niya. Kaya hindi ko ma-imagine kung mawawala siya sa aking tabi, para ko na rin siyang kapatid. Namimiss ko na sina Mommy at Daddy. Nanlalabo na ang aking mga mata, dahil namumuo na ang aking mga luha. Sinabayan pa ng sakit na nararamdaman ko dahil kay Dr. Marvin. Huwag ka nang umiyak, makakasama sa'yo yan, nandyan lang sila sa tabi mo, ginagabayan ka, kaya huwag ka nang malungkot. Pinahid naman niya ang mga luha ko sa pisngi, na hindi ko na napigil ang palm attack. Huwag mo ako iiwan JK, dito ka lang sa tabi ko. Hinding-hindi kita iiwan, pangako yan. Kapag nagkaasawa ka gusto ko kunin mo kung ninang sa mga magiging anak mo. Tumawa naman ng malakas si JK. Oo ba, basta mauna ka munang mag-asawa, natahimik akong bigla. O bakit, may masakit ba sa'yo? Pag-aalalang tanong ni JK. Ititigil ko na yung pagkabaliw ko kay Dr. Marvin, malungkot na saad ko sa kanya. Bakit, may nangyari ba? Ang hirap pala magmahal ng taong hindi ka gusto. Nakita kong napatahimik si JK sa sinabi ko, at binalik ang tuon sa mga batang naglalaro. Naalala ko bigla yung sinabi niya, na may gustong iba yung mahal niya. Nakakalungkot dahil pareho pala kami ng sitwasyon. Ganon talaga Maybelline, dahil kapag nagmahal ka, may kasamang sakit, hindi mo rin mapipilit yung tao na mahalin ka pabalik, kusang nararamdaman yan. Napayuko ako sa sinabi niya, at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Minsan kailangan mong magparaya para hindi ka na masaktan, ipaglaban mo kung ano yung tama. Pero kung lumalaban ka naman ng walang kasiguruhan, huminto ka na. Napamaang ako sa mga sinabi ni JK. Parang ramdam din nito ang sakit na nararamdaman ko. Sa bagay nagmahal na nga pala siya. Ikaw hindi mo pa kinukwento sakin kung sino yung gusto mo, pinaglilihiman mo na ako, pagtatampo ko naman sa kanya na kunwari inirapan siya. Hindi mo rin naman yun kilala. Kahit na, ako nga kinukwento ko sa'yo yung kay Dr. Marvin Huwag ka na magtampo, at least nasabi ko sa'yo yun diba? Kailan nga pala ulit ang check-up mo? Pag-iiba niya ng usapan. Oo nga pala, may check-up nga pala ulit ako bukas. Nagtataka lang ako bakit napapadalas yata yung check-up ko, dati naman monthly, tapos ngayon parang naging weekly na. Baka naman minomonitor ka lang nilang maigi, alam mo na. Napaiwas naman ng tingin si JK. Isa pa si Kuya, parang laging wala sa sarili, tapos napapansin ko minsan tulala, may alam ba kayo na hindi ko alam? Ano naman yun Maybelline? Baka kasi may problema lang sa kumpanya nyo, kaya ganun si Kuya Mazer. Asked him Maybelline. Siguro nga, malungkot na saad ko sa kanya. Kaya na Maybelline medyo gumagabi na rin ihahatid na kita. Umalis kami ni JK at tinungo na ang kanyang sasakyan. Habang nasa sasakyan ay hindi pa rin maalis sa isip ko si Kuya. Nag-aalala ako para kay Kuya.